Good morning po sa inyong lahat. This is Chari Flores po, ang inyong licensed broker. At nandito po tayo ngayon sa isang panibagong house and lot na tour naman po. Located naman po ito ngayon, still sa Lipa City, Batangas. At itong nakikita nyo pong area na to, ito yung Lipa Bypass Road po. So ang project po na titingnan natin ngayon ay napakalapit lang po or along bypass road lang po ng Lipa. So which is, itong nakikita nyo po na to, na development na yan po yung ating i-discuss sa inyo ngayon. So ito po ay si Bel Air Villas po. So bagong development po ito sa Lipa at napakaganda po ng bahay na ino-offer po dito. Kaya titingnan natin ngayon. So ito po yung Lipa Bypass Road. So makikita nyo naman na from here ay napakalapit na lang po niya papunta po dito sa pinaka main entrance gate po natin. Ayan. So yung nakikita nyo po na yan, yung may mga dumadaan po na yan ay parang barangay road po yan. Tapos tatawid lang tayo ng konti dyan sa barangay road na yan. Yan na po yung Bel Air Villas na entrance po. Ito po yung pinaka main entrance natin. So ang model units kasi natin, iba yung pinaka entrance ng model unit. Pero temporary lang po yun. Doon yung daan natin. So yan, tanaw na tanaw nyo yung bypass road ng Lipa. So dito rin mismo yung daan natin, no? Papasok papunta sa entrance po. So itong sa left side natin papuntang SM Lipa, Fiesta Mall and so on. Dito naman sa right side ay papuntang Robinson and Lipa Medical Center po. Ang project po na to ay napakaganda po ng location. So napaka-accessible po sa lahat. Ang titingnang bahay po natin ngayon is itong dalawang bahay po na to. Actually, 3 bahay yung ino-offer dito, pero yung isa kasi ay wala pang model unit. So, itong dalawa lang muna. Ayan, so nakita nyo na yung first na bahay na titingnan po natin ngayon. So ang pangalan po ng bahay na to ay si Audrey po. Si Audrey House po ay single detached na bahay na merong minimum na lot area na 165 square meters and floor area na 137 square meters. Ayan, kita nyo naman na napakaganda ng design ng bahay, very modern, and marami pong bintana paikot kaya ventilated po talaga siya. So titingnan po natin, iikutin po natin. So sa side po or sa gilid po, meron pa po siyang extra lot, no? So since na single po siya, single detached, ang bahay po ay nasa gitna. So yung sa gilid po, mga 2 meters pa po itong available lot. Dito sa likod po ay mas malaki po ito, mga around most likely ay nasa 4 meters pa po itong sa likod nito. And then sa side po ay nasa po ito 2 meters din po ulit. Then sa front po ay more or less ay nasa 4 meters din po ang kanyang lapad po. Yan. So ito yung parking. Kasya naman po dito ang dalawang sasakyan kahit na SUV po or pick-up po. 4 meters din po yung sa harap or sa front po ng bahay. So ito yung sa side niya na para makita nyo yung bintana sa side niya ito. So marami siyang bintana. Then yung mga maliliit na bintana sa CR po yan. Ito naman yung sa likod na part. So marami din pong bintana. Tapos naka-sliding din po yung sa ground floor na doon sa may dining na area. Then ito naman yung sa front. So as you can see, very well ventilated po yung bahay na to. So silipin naman po natin yung loob po. Bali si Audrey na bahay po ay merong 3 bedrooms, tapos meron pong maid's room,
And then merong family area, tatlong toilet, yung dalawa ay common toilet and bath, tapos yung isa ay nasa loob ng master's bedroom. So ito po yung ating pinaka-receiving area or living area po. As you can see, ay maliwalas naman yung area na to since na dalawa po yung bintana na magkabilaan ang meron po dito. And then, talagang napakaganda rin ng kanyang area, no? So, may enough space ka para maglagay din ng separation ng dining at saka living area, which is pwedeng doon yung ilagay yung inyong TV. Bali, ano lang po siya, no? Naka-set up siya ng open layout para ikaw yung mag-decide na yung TV ba ay dito sa side na to ilagay or depende sa inyo kung ano yung gusto niyo po. So, dito naman po tayo sa sa dining area, no? So, bale, bago mag-dining, naglagay siya ng, mirror para mas lumaki or lumawak yung tingnan yung living space sa area. So, yung kasya naman po dito yung 6-seater na dining table. Tapos meron po siyang sliding going to your garden sa likod po. So which is ang ganda rin, no? So pwede nyo buksan yung sliding na yan para mahangin. Then ito po hindi po kasama sa turnover yung bar counter pero pwede nyo siyang pagkuhanan ng idea na ganyan yung gagawin. So yan, maluwag rin yung ating kitchen, no? So maganda tingnan, mayroon ding bintana yung ating kitchen. So ito naman yung access natin going sa service area. Dito naman malapit sa kitchen po ay located yung ating tawag dito yung maid's room po. So dito rin banda sa area malapit sa maid's room, nandito rin yung ating common toilet and bath sa ground floor. So ito po yung ating common toilet and bath sa ground floor. Ayan, so ganda rin ng kanyang pagkakaayos, no, ng CR. And pwede pa actually maglagay ng salamin dyan. Ayan, maliwalas. So ito naman yung ating access going sa maid's room. So ang maid's room naman ay nasa baba po siya ng, ito po yung space sa baba ng hagdanan po. So medyo maliit lang yung kanyang headroom, no? Pero may enough space po siya para lagayan ng mga gamit kasi marami pong cabinets na pwedeng ilagay. So that's it for the maid's room, no? So balik tayo sa living area. So as you can see, napakalawak ng ating living area. And then punta po tayo sa taas. So yung ating hagdanan, kita nyo naman na may enough space siya para sa pag-aakit ng gamit. Mataas din yung kanyang floor to ceiling height. Kaya kung mag-aakit ka ng gamit ay hindi po mahirap at hindi rin po nakakahingal gawa ng hindi po sobrang tarik yung every step po natin. Then as you can see ay high ceiling po yung portion dito sa ating area ng stairs kaya pwede kang maglagay ng chandelier same ng nakikita nyo po. Then yung ating hagdanan ay yung handrails niya po ay kasama na po sa turnover yung naka-wood na po siya talaga. Then yung ating flooring naman ay ganyan na rin po yung ating turnover. So you can see, no, napakaluwag ng ating hagdanan. And napakataas din ng ceiling niya kaya makakapili kayo ng isang magandang chandelier na pwedeng ilagay dito. So ito yung ating family area na ginawa po dito, parang office setup po siya. Or di kaya pwede maglagay ng computer table. Pero pwede rin po maglagay ng mga upuan dyan na pwedeng tambayan po. So ito yung ating common toilet and bath dito naman po sa second floor po. So ayan, kasama na rin sa turnover yung yung shower. Yan, yung mga nakikita nyo po dyan. Kasama na rin po yan. And then, yung ating tatlong kwarto po ay nandito po located sa taas. So, first bedroom, ito po.
So, kasya po ang dalawang bed dito pagsamahin, dalawang solo or single bed po. Ayan. So, meron silang kanya-kanyang area pa na lagayan po ng mga gamit eh. So, doon naman po tayo sa isa. Dito sa isang kwarto po ay wala pa pong mga gamit actually na nakalagay. So, actual turnover po ito makikita nyo talaga dito. So, ang kagandahan dito ay dalawa po yung bintana sa kwarto na to. So, pwedeng i-open na lang yung mga bintana para mahangin po. Sa likod naman na part ay hindi naman bahay po ulit talaga ang katalikuran. Kumbaga may space pa po in between yung next na bahay sa likod nyo po. Kaya mayroon pa rin hangin. So ito po yung ating master's bedroom. Sa master's bedroom po ay meron pong sariling toilet and bath. Then merong isang malaking bintana sa gilid ng higaan po. Enough space na rin po ito no for master's bedroom. Unless na lang ay talagang napakarami po ng gamit niyo po. Pero ito naman ay meron siyang area dito na walk-in closet kumbaga na pwedeng paglagyan nyo ng lahat ng mga damit niyo na po. Pero yung cabinets po dito sa walk-in closet hindi po siya kasama no once na ito turn over. Pero yung ano po natin, yung flooring po natin kasama na po yan. Then lahat po ng door natin sa bedroom, sa CR ay included na rin po yan. Hindi lang po nakalagay dito kasi shoe unit lang po kasi ito. Ayan, that's it for the toilet and bath dito po sa master's bedroom. So, punta naman po tayo doon sa area ng balcony po. And along the way, papunta ng balcony po, andyan po yung ating family area. So, yung balcony nito, hindi naman sobrang laki, pero enough space lang po siya na pwede kayo makapaglagay ng table para sa umaga ay pwede kayong magtambay dyan, magkape-kape. So, ayan. So, ano rin naman siya, may portion siya na covered, may portion siya na hindi totally covered po. Ayan, i-check naman po natin yung floor layout para makita natin, no? At ma-review natin. So, as you can see, dalawang sasakyan po yung kasya sa ating carport. Tapos sa ground floor, nandun located yung maid's room and common toilet and bath. And then, andun yung lanay at saka utility area din. And then, sa ating second floor, nandun located yung tatlong kwarto, then isang common toilet and bath. Tapos sa master's bedroom, merong sariling toilet and bath. And then, meron din pong family area and balcony. So, ito po yung ating computation. Ang price po ng bahay or ang total contract price po ng bahay ay 9,028,000. Kasama na po dyan yung selling price, yung added 12% VAT at saka miscellaneous fee which is included doon yung title transfer. 20% po ang ating total down payment which is 1.8 million less 50,000 na reservation fee and less promo for month of August na 100,000. Ang net na lang po ay 1.6 million mahigit. Babayaran po yun ng 36 months or 3 years without interest which is nasa 45,989. So, ang balance naman po natin na nasa 80% which is 7.2 million ay pwedeng bayaran ng cash after the 36 months na down payment or pwede rin pong true back in 15 years at 8% interest na qualifying rate which is nasa 69,000 ang monthly. Pwede rin pong in-house financing which is maximum 15 years to pay at 14% interest. Nasa 96,000 naman po yung monthly. Maganda na po dito yung in-house financing no kasi 15 years to pay na siya tapos 14% lang ang interest. Sa other developer po kasi if titingin din po kayo umaabot na po ng 17% to 19% yung 10 years na payment pa lang. At least dito po 14% interest lang tapos 15 years to pay pa po siya. Dito naman regarding sa bank financing ay nakaset lang tayo ng 15 years as you can see. Pero depende pa rin naman yan sa magiging agreement nyo kay bangko. Kasi may mga banks naman po na nag-o-offer ng 20 years,
kapag locally employed, may mga banks din na nag-o-offer ng 25 years at saka 30 years po. So, depende na po sa bank na magiging kausap po. Pero ang sinet lang kasi dito ay 15 years kasi yun po yung pinaka standard po talaga regardless po kung ikaw ay locally employed or OFW po. Tapos regarding naman po sa application ng bank ay si developer na po yung bahala na mag-apply po ng housing loan nyo po. So, sila po yung mag-assist nun. Kailangan lang natin i-update is yung mga documents nyo, especially yung mga income documents, or di kaya by the time na nag-purchase po kayo ng property ay single pa kayo tapos nag-married kayo within the 36 months period. So, i-update po natin yon. So, kailangan po natin mag-provide ng panibagong documents which is yung marriage certificate po. And other documents po na kailangang latest po, yung income and then yung birth certificate or yung IDs po na kailangang i-update. Kung halimbawa magtatanong po kayo kung pwede sa Pag-ibig po yung bahay na to. So currently po ay hindi po siya pwede sa Pag-ibig. Bank and in-house financing lang po. Alright, so if ever na meron po kayong question na iba pa regarding sa project po na to ay mag-message lamang po kayo sa aking number na nakalagay po dito sa baba na part ng video po na to. So, ang number ko po ay pwede nyo pong i-contact through Viber, WhatsApp, and Telegram po. Pwede nyo rin po akong direct message sa aking Facebook account na Chari Mar Flores po, which is ilalagay ko na lang po sa bandang dulo ng video yung aking personal na Facebook po. So, that's it for our house tour for Audrey House Model, no? So, I hope na nagustuhan nyo po yung ating house tour sa bahay po na to. So, wait nyo po yung ating isang video sa isang house model naman po natin na yun po yung pinakamalaking bahay po natin. Ayan, nakita nyo na kung gaano kaganda si Audrey House. Punta naman po tayo sa Ariana House po. So kung nagandahan po kayo dito sa Audrey House, mas magagandahan po kayo dito sa Ariana House. So abangan po ninyo kung bakit maganda po itong Ariana House. Ayan, so si Ariana House po ay isang two-story na single detached din po na bahay na meron po siyang 3 toilet and bath, tapos merong 3 kwarto, tapos merong maid's room, and meron din po siyang family area. So ito yung sa side, no? So as you can see, marami pong bintana and then may portion din po dito na naka-sliding. Ito yung sa part ng ng dining dito sa Ariana House. So naka-sliding siya para halimbawa mag-garden kayo dyan, ay open nyo lang yung sliding para maganda pa rin tingnan. So mga 2 meters po yung nasa side nun, dito po sa likod ay 2 meters din po. So as you can see, pati yung likod marami pong bintana. And then sa side po, ito yung utility area, no? So or service area. So mga 2 meters din po yung ating setback dito sa gilid. And then ito yung ating garahe. So kasya rin po yung dalawang sasakyan regardless kung SUV man yan or pick-up na sasakyan. So kasyang-kasya po yan dyan. Then partially covered lang po yung parking, no? So hindi po yung buong parking area ay covered. So para ano lang din po natin yung ventilation, no, na meron pa ring natural light. So ito yung sa side na part. So as you can see, kita nyo naman, very modern and marami pong bintana. So talaga namang well ventilated po yung bahay na to.
As you can see also sa likod, marami rin po tayong bintana. Kaya hindi po for sure mainit sa bahay po na to. Then, ayan. So, hindi lang natin video dun sa kabilang side, no? Kasi gawa ng magkalapit po yung si Ariana at saka si Audrey. So, mahirap po madali yung drone natin. Ayan, so, nakita na natin yung pinaka-exterior ng Ariana House. So, pasok naman po natin para makita nyo kung gaano kaganda dito sa Ariana House. So, ito po yung pinaka-highlight sa bahay na to. Ay naka-high ceiling po yung living area nito. So, pwede kayong maglagay ng chandelier dyan sa taas ng living area. And then, yung kanyang, railings ng hagdan po, ay naka-glass na po siya. So, ito po yung ating first bedroom sa ground floor. Ayan, so, malaki din yung kanyang bedroom, and then, meron po siyang access sa toilet and bath. So, dalawa po yung door nito. Accessible siya dyan sa room po na to, and then ma-access din po siya sa labas ng room po. I-lock na lang po yung isang door if ever na gagamitin po. So, ito yung dining. As you can see, dalawa yung bintana, tapos meron pa siyang sliding access dun sa magiging garden mo sa side po. Dito sa dining area natin ay kasya na po yung 6-seater na dining table. And then dito sa baba ng hagdan ay pwede pa po natin gawing storage area na pwede nyong lagayan ng kung anumang gamit po. So, ayan. So, ito yung ating kitchen area. So, meron din po siyang sariling bintana na push na bintana. Then, yung door po na yon sa gilid, ayan po yung access natin papunta sa service area. Then, ito yung ating maid's room, no? Malapit po dito sa kitchen. Then, may sarili din po siyang bintana. So, well ventilated pa rin. Ayan, so ito yung ating service area. So, may mga abang na po dyan ng faucet. If ever na gagawan nyo siya ng kung dyan kayo maglalaba or something, maghuhugas, ganyan. So, tapos na tayo dito sa ground floor, pumunta naman po tayo sa second floor. So, napaka-elegant po talaga tingnan ng bahay na to, gawa ng kanyang high ceiling na living area, and then nag-compatible din po itong ating glass sa ating side, paakyat ng hagdanan po. So, mas naging elegant po siya tingnan lalo. Ayan. So, ang bahay po na to ay minimum lot area po ay 165 square meters. And then, floor area naman ay 165 square meters combined ng ground and second floor. So, ito po ay common toilet and bath dito sa second floor. And then, ito yung ating first bedroom. This is actual turnover po. Hindi pa po siya nalagyan ng mga gamit or na interior po. So, ganyan na rin po yung ating flooring dito sa bedroom po na to. So, as you can see, dalawa rin po yung bintana. Kaya, rest assured po ay napaka well ventilated po ng kwarto po na to. Then, punta po tayo dito sa second bedroom. Bali, ito po yung second bedroom, no? Dito sa second floor. Pero overall, ito na po yung pang-apat na bedroom if isama po natin yung maid's room sa ground floor po. So, kasya po dito yung ang ginawa dito parang office setup po ito eh. Pero kasya po dito yung double bed po. Yan. So, meron space din para lagayan ng mga cabinets. Yan. Tapos meron siyang parang computer table area. So, let's go naman sa ating master's bedroom. So, meron siyang parang hallway papunta po sa master's bedroom and common balcony po.
So this is the master's bedroom na merong sariling toilet and bath po. So correction lang, no, itong bahay po pala na to ay apat yung kwarto, yung isang kwarto or guest room po ay nasa baba. Tapos yung additional is yung maid's room po. So overall parang 5 bedrooms po siya. Ayan. So napakaganda rin ng ating master's bedroom. Tapos meron siyang enough space para sa lagayan ng mga cabinets and then yung mga tables po. So ito po yung ating master's toilet and bath, no? Medyo na-upgrade na nga lang po ito gawa ng marami na pong mga accessories, no? Pero yung sa shower na yan, ganyan na po yung mismong turnover po. So, kailangan na nating i-confirm yung kulay po ng tiles na ginamit dito. Kung ganyan na po. Pero most likely ay ganyan naman na po yan. Ang hindi lang kasama nito is yung yung mga accessories po na to, yung mga halaman, yung mga lagayan ng shampoo, etc. po. So, yan, malawak naman yung ating master's bedroom, no? Tapos merong access siya sa ating balcony po. So, ito po yung ating balcony. Hindi siya sobrang laki na balcony pero enough space na po siya para pwedeng lagyan ng table para makapag-gather yung family po. And so, as you can see, yung bintana sa master's bedroom ay talaga namang malaki po, no? So, ang ating balcony po ay partially covered po siya ng ating roof. Ayan, review po natin. Titingnan po natin yung floor layout natin para mas maintindihan po natin. So, sa ground floor po, kasya po yun yung sa ating garahe, yung dalawang sasakyan. So, andun din po yung ating high ceiling na living area. And then, meron tayong guest room na pwedeng mag-access sa common toilet and bath. And then, meron tayong maid's room. So, andun rin po yung utility area. So, sa second floor naman po, andun yung master's bedroom na may sariling toilet and bath. And then, yung extra 2 bedrooms. And then, may common toilet and bath. Ang wala po dito is yung family area na meron sa Audrey House po. Dito naman po sa ating computation, ang pinaka total contract price po based po sa regular unit po ay 10.9 million or almost 11 million. So kasama po dyan yung selling price, yung 12% VAT at saka miscellaneous fee including the title transfer. So ang down payment po natin ay 20% payable in 36 months. So 2.2 million almost po less the reservation fee na 50,000. And discount for this month of August na 100,000. So, 2,046,000 na lang payable in 36 months without interest or 3 years to pay, 56,833 ang kanyang monthly. Tapos yung balance naman po natin na 80% ay babayaran po natin siya either bank financing or in-house financing po. So, kung bank financing po, pwede siyang bayaran. Naka-standard po ito ng 15 years at 8% qualifying interest na 83,944 ang monthly. So ito naman po ay standard lang na 15 years pero depende naman po yun sa magiging usapan sa bangko. Ma-approve naman po kayo sa 20 years or 25 years, mas okay po. Itong 8% interest po ay hindi po ito final gawa ng meron naman po tayong tinatawag na fixing period na pwede tayong kumuha ng mas mababang interest rate. Ibig sabihin po ng fixing period, ito po yung interest rate na for a short term po. For example, fixed for 1 year, fixed for 3 years, or fixed for 5 years. So most likely, pag mga ganong period po ay naglalaro po yung interest rate niya ng 6.5 to 7.5% which is mababa sa nakalagay po dito sa computation na qualifying rate na 8% po. Ibig sabihin lang po nito na pwede pang bumaba yung ating monthly amortization. Regarding naman po dito sa in-house financing ay good deal na po ito. Gawa ng 14% interest lang po tapos pwede pang 15 years to pay. Sa other developer po kasi if nagsisearch na po kayo, mapapansin nyo po sa kanilang computation na umaabot ng 17% up to 19% pa po yung iba. Tapos 10 years to pay lang. Kaya kung ako sa inyo, kung okay naman sa inyo yung project,
okay yung price sa inyo, ay dito na po kayo sa project po na to. If ever naman na meron kayong any question regarding po sa project na to, ay message nyo lang po ako sa aking Viber, WhatsApp na number na 0975-576-0927 po. And then, if ever po na magpaset po kayo ng schedule ng viewing po, advise nyo lang po ako ahead of time para ma-arrange po natin yung schedule and hindi po magkaroon ng conflict sa iba ko pong clients. And the same time, para mas mabuti po na ma-assist ko po kayo ng maayos at ma-assist ko po kayo ng personal po. Kasi pag mga ganyan po na nagkakasabayan minsan, ay mahirap po maghabol din ng oras, no? Tapos, pagka ganyan, ang mangyayari, possible na ipa-assist ko na lang po kayo. So, mas mabuti pa rin na personal ko kayong ma-assist po at masamahan during viewing po. Ayan, so nakita nyo na si Audrey at saka si Ariana po. Alin po kaya sa dalawang bahay ang mas preferred nyo? Paki-comment na lang po sa baba kung alin yung bahay na mas nagustuhan nyo in terms of design, in terms of facade, in terms of space, and in terms of price po. So, and then meron pa po pala tayong isang house model na after the end of this video ay isinama ko na rin po siya kahit na wala pa po tayong mismong model house po. So that's it for Ariana House, no? I hope na nagustuhan niyo po yung bahay po na ito. Ayan, so nakita nyo na kung gaano kagaganda yung ating dalawang single detached na bahay na si Audrey and Ariana po. So dito naman po tayo sa duplex house. Ang pangalan po ng house model na to ay Bell po. So duplex house po siya na merong lot area na 88 square meters at floor area na 74 square meters. So as you can see, malawak po kanyang parking. So kasya po yung dalawang sasakyan. Pero I think dalawang sedan na sasakyan or di kaya isang sedan at isang SUV. Yung pickup po, since na medyo mahaba compare sa SUV na 7-seater na sasakyan, so probably mag-alanganin po. Si Bell House po ay merong 3 bedrooms na located po lahat sa second floor. So may dalawang toilet and bath, yung isang common toilet ay nasa ground floor, tapos yung isang common toilet ay nasa second floor. Ayan, makikita nyo dito sa ating floor plan po, sa ground floor na dito sa dining area, naka-facing po siya sa lanay. Dyan po sa access to lanay ay naka-sliding po yan. Then, sa may dining area, mayroon din po siyang bintana. And then, yung gitna ng dining at saka kitchen, mayroon po siyang door access doon sa utility area sa likod na part ng bahay po. So, meron siyang lot sa likod, sa gilid at saka sa harap. Then, ito yung parang architect's perspective ng interior ng bahay po once na malagyan ng mga gamit po. So, yung bedroom po ay dalawa yung bintana. So, malalaki rin po yung bintana sa mga kwarto, no? Which is good po. Ito naman po yung ating computation para sa Bell na duplex na 3-bedroom house po. So, 6.3 million po yung total contract price, including na dito yung selling price ng bahay, tapos yung 12% VAT, and miscellaneous fees na may included na rin yung title transfer. So, ang ating down payment po ay 20% of the total contract price, which is almost 1.3 million, less reservation fee na 50,000, and then discount for this one ay 50,000 lang po. So, ang net down payment ay 1.1 million,
payable po ng 36 months, kaya ang monthly po ay nasa 32,467. Ang 80% balance naman po nito ay payable sa bank or in-house financing. Kapag bank, standard po natin ay 15 years to pay at 8% interest, sa 48,000 ang monthly. Kung in-house naman po, maximum 15 years to pay at 14% interest. Last unit po na ino-offer natin dito ay mga lot only. So kung gusto nyo, meron po tayong available na malapit sa swimming pool and clubhouse area and other open space. Kung gusto nyo naman po malapit sa basketball court, meron po din tayong lot only na malapit po doon. So mga 120 square meters po yung minimum na lot area po natin. So sa 120 square meter, ang price po ay 3.7 million. Kasama na doon yung selling price, yung VAT at saka yung title transfer. So 30% po ang required down payment for the lot only. So 1.1 million payable in 36 months, so 28,542 ang monthly. So naka-less na din po dyan yung 50,000 na discount. So ang loanable amount po natin ay 2.6 million, which is 70% of the price, payable through bank and in-house financing. So again, no, wala po tayong pag-ibig financing na ino-offer po dito. Ayan, ito naman po yung ating updated na inventory as of August 20, no. So lahat ng mga hindi na shaded po dyan or wala na pong kulay, yan po ay sold units na. Yung may mga kulay pa po, yan po yung available units natin for lot only, yung duplex sa Ariana single detached at saka sa Audrey na single detached. So ito po yung ating drone, no. So ito po yung bypass road, yung malawak na road po na to. And then matatanaw nyo na po dito yung magiging main entrance po natin. Papasok po dito sa Bel Air Villas po. So ayan, as of now po ay mga kalsada pa lang po yung nagagawa, no, since na bago pa lang naman po yung project po na to. So as you can see ay napakaganda po talaga ng location ng project na to. Very accessible po sa lahat. Ang mga, I think yung SM po dito ay nasa lang, less than 5 minutes lang. Tapos yung hospital naman ay napakalapit lang din po. Siguro mga 2 to 3 minutes drive lang. So dito sa Lipa ay marami pong hospital kaya wala pong maging problema if ever, no. So aside doon na ang daming commercial establishment po na malapit lang po or very accessible po via this Lipa Bypass Road. So marami pong mga galaan din dito sa Lipa na ilang minutes away lang po dito sa Bel Air po. So in terms naman of education, ay sa SM Lipa, meron tayong National University. Sa may Robinsons na mall naman po sa Lipa, ay katabi lang po yung Lasal Lipa, which is okay rin po yun in terms of education. So yun po ay I think mga less than 10 minutes lang kasi pagka lampas po ng bypass po ay ilang minutes na lang po talaga yun, napakalapit na lang. So in terms of education, marami pong Montessori school na talaga namang ilang minutes away lang po dito sa sa Bel Air Villas po. Kaya makikita nyo naman na yung price po din po ng bahay ay medyo may kataasan din po talaga if i-compare natin sa ibang area. Yun po kasi ay dahil sa mga surrounding na areas or establishments na talagang napakalapit lang po niya sa project po na to. At the same time, dagdag pa dito yung kakatapos lang po na or existing na Lipa Bypass Road po. Dati po kasi a few years ago, wala pa po talaga yung Lipa Bypass Road po. So ngayon ay malaki po yung appreciation value na hatak po nung bypass road po na yan. And then aside doon, yung mabilis na lang din po yung access going to Balete exit kasi ilang minutes lang po siya mula dito. I think mga from here sa Bel Air Villas, mga 12 minutes drive lang po siya or less. Tapos sa ginagawa naman pong
Ayala Commercial District, which is yung Arezzo po, ay napakalapit lang din po dito. Doon din po sa Ayala na commercial district po na yon, itatayo yung bagong Lipa City Hall, which is napakalapit na lang din po dito. So, yun po ay katabi ng Balete exit, no? Which is around 15 minutes drive lang po siguro from here dito sa Bel Air Villas po. So, ngayon na po yung tamang panahon para makapag-invest po kayo kasi malaki pa po yung magiging appreciation value nito. Kita nyo po yung medyo mataas na building ngayon na parang Blue Eye SM na po yan. No? Talagang napakalapit na lang po niya dito. And then yung Robinson naman ay dun sa portion pa na yun. Medyo malayo-layo pa po dito. Mga 10 minutes po mula dito po sa Bel Air. Pero malapit pa rin po yun. Actually, wala pa akong 10 minutes kung di naman po traffic. Ay kayang-kaya po yan ng less than 10 minutes. So, ayan. If ever na meron kayong question regarding sa project na to or kung interesado po kayo, ay mag-direct message po kayo sa akin. Again, this is Charimar Flores po, ang inyong licensed broker, no? And ang Viber and WhatsApp number ko po ay 0975-576-0927 po. And maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta at panonood sa ating channel. And medyo mahaba po yung video natin pero I hope na-appreciate nyo. Gusto ko lang pag-isahin yung lahat ng mga units na ino-offer para hindi na kayo pa-transfer or palipat-lipat ng titingnan na video. At least dito, isa na lang. Continuous na lang siya kumbaga.